Puro na lang naman ako gawa. Wala namang super busy pa kasi, pero yan yung guys, next month. After may bakasyon kaming 10 days. Free na naman tayo ng 10 days. Then, bakbaka na naman. Bakbakang trabaho na naman kami pagdating ng spring, summer. Ewan ko lang kung lilipat ako ng Kasi yung visa ko naman is matatapos, contract pala, at saka visa, matatapos ngayong February 13. So, tapos ako sa kanila. So, pinag-iisipan ko dahil ngayong buwan na to darating yung passport ko. Kung hindi man ngayong buwan na to, sigurado first week ng January darating yung passport ko, which is nakapilyedo na sa asawa ko. So, ang next step namin, report ng police, then magiging under na ako sa asawa ko, visa na, hindi na under company. So, yun na. At wala tayong trabaho. Pero hindi naman pwedeng walang trabaho. Kasi mapuputol kasi yung pension, hindi pwedeng ganun. Dito kasi may pension kasi. So, ilang years na ba ako? Magsi 6 years na ako next month dito. So, tuloy-tuloy tayong 6 years nagbabayad ng ating pension. Dito kasi ang minimum yata 15, para sa atin din 15 to 20 years. Minimum 15 years kang magtatrabaho. So, meron pa akong 9 years na bubunuin para ma-secure yung aking pension. Parang SSS din sa atin. May din, may minimum years din. So, minimum siya ng 15 years. So, dahil naka-6 na tayo, so 9 years na lang yung bubunuin natin. Then, tingnan natin. Siguro, baka mag-20. Tingnan natin kung anong maging desisyon kasi nga, mas prefer ko kasing manatili sa Pilipinas. Though, tawid-tawid. Kasi di naman pwedeng ibenta namin lahat kung anong meron dito. So, yung asawa ko pinag-isipan na niya ibenta yung kanyang tindahan. Yun na yung unang step niya. Tapos may isang apartment siya doon sa pinaka-center. So, yun yung sinabi niya sa akin na benta na rin niya. Ikip lang niya ito. Kasi yung wine hill nila, ng pamilya, binenta na nila nung 2 years ago yata yun. Kasi napapagod silang maglinis ba? Kasi malaki kasi. Para siyang burol. Burol ng taniman kasi before ng mga grapes para ginagawang alak. So, napapagod na rin silang punta every time doon para maglinis. Kasi maluwang din eh. Maluwang din siya. Para siyang, ano pa tawag sa atin? Parang bukid. Bukid ng mga tanim, mga grapes, ganyan. Tapos may maliit na bahay doon. So, binenta na nila yun. So, wala na. Yung store na lang at saka yung gusto ko sana yun doon sa center kasi nga, sentro talaga siya ng town. Malaking town. Actually, city na nga siya. Malaki siya. Tapos nandoon na lahat. Tapos sabi niya, titingnan natin kung ano. Tapos pinag-isipan din niyang ibenta to. Tapos patayo kami ng mas maliit na bahay dito. Parang duplex style. May taas pa rin, pero duplex style. Ganyan. Pinag-isipan namin. Kasi sabi ko, magdidesisyon tayo kung ano. Kasi, dalawa lang naman yung anak ko. Wala namang ibang magmana ng mga kundi anak ko. Wala naman tong anak tong asawa ko. Wala naman. So, lahat, mapupunta sa anak ko. Siguro naisip din niya na may 3 bahay naman ako sa Pilipinas. Kasi nga, pinurchase ko din yung sa tita ko. Mga matandang dalaga. Binili ko din. So, actually, binibili pa. Nakapagbayad na kami ng initial. Si asawa ko na Tapos, gusto kasi ng mga tita ko, hulugan yung remaining. So, 1 year to pay yung natira. Kasi ayaw nila ng biglaan kasi mabilis daw maupos ang pera. So, ayan. Target siya ng December next year. Tapos na siya. Sabay din siya ng aking bahay sa Cavite na matapos na. So, kumbaga, yun yung mga napundar ko. Doon, itong bahay ng tita ko, hindi ko naman pundarin kasi asawa ko nagbabayad. Yung pundar ko, yung Cavite. Tapos yung sa Leyte mismo, yung tinitira